At dahil undas ngayon guys, ay gusto ko i-share sa inyo yung kwento ng lola nyo ng mga na-experience natin sa Japan Ghost, kung saan ito ay legit na na-experience natin. Bigyan ko lang kayo guys ng konting background kung saan ay nag-start kaming manirahan ng asawa ko sa isang mansion kung tawagin sa Japan. Ito yung condominium naman dito sa atin sa Pilipinas. Dahil marami kaming tourist ay mas pinili naming lumipat sa isang ikodate o yung single detached na bahay dahil bawal dito yung mga maiingay, lalo na kung marami kayo at mga Pilipina, alam niyo na malalakas ang mga boses natin. Kaya napagpasyahan namin ng asawa ko na lumipat na lang ng bahay kung saan ay ikodate o yung single detached dito sa Pilipinas. Una, marami kaming hinanap na bahay pero yung nakita namin na napagdesisyon na namin tirhan ay gustong gusto ko kasi guys, ang ganda ng garden niya, maaliwalas at napakadaming bintana kasi isa yun sa mga factor na gustong gusto ko kapag titirhan yung maraming bintana dahil gusto ko yung maliwanag. Kaso sa pagpasok mo pa lang na pinto, unang-una ko na kagad naramdaman na may naninirahan sa loob ng bahay dahil nga halos 5 taon siyang hindi natirhan. Pero bagong-bago dito sa Japan guys, ang mga bahay bago patirahan ay ipapaayos na muna yan na may-ari para maging bagong-bago ulit. Pero ang sinabi ko na lang sa sarili ko, siguro aalis din naman to pag nalaman nila na dito na ako nakatira dahil nga medyo maiingay yung mga kasama ko at baka sakali mabulabog sila at sila na mismo yung kusang umalis. Pero yung naramdaman ko naman sa kanila ay hindi sila yung nananakot o yung nananakit. Tapos hindi ko na lang sinabi sa mga anak ko para hindi sila matakot, ganun din sa mga nagtuturi sa akin ng mga kapatid ko at nanay ko nung time na yun. Yung asawa ko lang ang may alam kasi sinasabi ko nga sa kanya dahil alam niya na kada naghahanap kami ng bahay, ako yung ginagawa niyang tester kung may nararamdaman ba ako sa bahay na yun o wala. So from that day guys, marami na tayong nararamdaman. Minsan pag wala yung mga bata, may naririnig ka na lang tumatakbo sa taas, mayroon bumababa ng hagdanan, pero nung time na yun ay ako lang mag-isa kasi nasa eskwelahan na yung mga bata at minsan yung asawa ko ay nasa trabaho. Sa mga na-experience ko na pinaka nakakatakot talaga guys na nasyak ako, ito yung nag-bermuda ako ng aming grass dun sa may labas. Sayang nga lang wala tayong picture nun. Kasi ewan ko ba bakit hindi ako pala picture nun o pala video nun time na yun. Binibermuda ko yung aming grass guys. Dito sa Japan, kapag bumili ka ng grass tile, ang unang makikita mo ay kulay brown. Wala ka pa makikita ang green. As in lahat sila ay brown pa. So nilatag ko yun. Syempre lalagyan muna natin ng buhangin. Saka natin lalagyan ng grass tile sa ibabaw para pagka nabuhay sila at dumating yung tag-summer ay maganda yung magiging kalalabasin nila. So lahat yun paglatag ko guys ay kulay brown lang yun. And after 1 week guys ay medyo nagigreen na yung kanyang mga damo, lumalabas na yung mga bagong sibol niya. And then after 2 weeks guys, napansin ko kasi kumapal na yung damo. Tataka ko guys, merong part na hindi tinubuan ng damo na kung saan ang shape niya ay korting sapatos na pahakbang papunta doon sa aming pintuan. Yung pinaka sapatos na tinapakan ay baga pahakbang. Pero nung sinukat ko ng medida, doon ako kinalabutan guys kasi parehong-pareho ng sukat as in. At ang ginamit na sapatos ay yung formal shoes panlalaki kung saan yung kanyang takong ng sapatos ay nakabaon talaga dun mismo sa bermuda and dun yung kabuuan ng kanyang swelas ay parehong-pareho at pantay na pantay yung sukat. So ayun, tinawag ko yung asawa ko at pinakita ko nga sa kanya na sabi ko nga tingnan mo, tapos pinakita ko yung sukat. So na-amaze din siya na natatakot kami pero hindi naman yung totally takot kasi parang ang feeling mo guys, nakatayo siya dun mismo sa tapat ng bahay namin na para bang nagmamasid kung titignan mo yung sapatos na kung saan siya nakaharap. Di ba nakakakilabot yun? So ang ginawa ko nun guys ay tinakpan ko na lang siya ng buhangin para tubuan siya ulit ng damo at gapangan. Tapos isang araw, ito yung unang beses na nagkwento sa akin yung aking anak na 4 years old pa lang nun si Aska. So nung tinanong ko siya, sabi ko parang mayroon akong mga naririnig na bata sa taas. Kala ko nagyayakag siya ng mga kalaro niya galing sa labas. Tapos sabi niya sa akin, hindi mama, nakikipaglaro sa akin yung bata. Babae daw, yung lagi siyang pinupuntahan sa kwarto. So ayun na nga, una, hindi ko pa siya pinaniniwalaan nung time na yun. Kasi nga, ayokong matakot siya or yung makaramdam kami ng takot. Tapos isang beses naman, tinawag ako ng anak ko. Sabi niya, mama, tumatae ko, biglang bumukas yung pinto. Tapos pagbukas daw ng pinto, may nakatay yung batang babae dun sa tapat ng pinto kung saan nakipag-eye to eye pa daw sa kanya. Imagine niyo guys, 4 years old pa lang yung anak ko nun. So maniniwala ka ba o hindi? Pero yung sinasabi ng anak ko, siya masyadong binigyan ng atensyon yung pagkakasabi niya sa akin kasi ayoko nga na mag-isip siya na meron nga mga batang pagala-gala dun sa loob ng bahay namin. Tapos may times naman guys, kapag nilalagnat si Akari, bigla na lang siyang tatayo. Tapos sisigaw ng malakas na parang nagpapanik, na takot siya
na may tuturo na lang siya sa isang lugar kung saan papalapit daw sa kanya at kinukuha daw siya. And then may one time pa nga no, nanonood kami ng TV, yung asawa ko nasa taas at kasama ko yung hipag ko. Bigla siya talaga nagsisisigaw. And then tinuturo niya na sa likod ko. Talagang sobrang panik ako no, kasi yung takot ko, natakot talaga siya na may kumukuha sa kanya. Kasi takot daw siya. Sabi niya yung meron sa likod kinukuha ko. Tapos yung panik talaga niya, doon ka talaga matatakot. Kaya kung matatakotin ka ay hindi mo kakayanin talaga na mag-isa doon sa bahay namin. At napakadami natin na experience doon. Hanggang sa nakalipat na lang kami ng panibagong bahay namin. At isang araw na magkakasama kami ng anak ko, bigla ko lang na-open, sabi ko lang sa kanila, wala tayong nararamdaman dito, no? Ako hindi ako nakakaramdam dito, wala dito, Momo. And then sabi kagad ni Aska, oo ma, hindi ako nakakakita dito, wala rin ako nararamdaman. Kasi siya yung pinakamalakas ng third eye sa amin. Tapos biglang sumabat si Tati kasi sinabi niya na rin yun sa akin. Hindi ko nga lang sinabi kay Aska na nakita niya ngayon. And then nagtanungan na lang sila, sabi ni ate niya, nakita ko din yun eh, anong itsura na nakita mo? Hanggang sa nagtugma yung nakita nila na iisang itsura lang ng bata at yun na na-confirm ko na totoo pala yung mga sinasabi nila. Kaya minsan pag kami mga sinasabi yung mga anak natin, paniwalaan din natin sila. Yun nga lang ay iwasan natin na magkatakutan. Pero believe lang ako sa mga anak ko kahit na nag-iisa sila sa bahay, minsan kahit natutulog sila mag-isa sa kwarto, hindi sila natatakot. Yun lang.